na tayo ngayon. Next topic tayo. Pag-usapan naman natin ito, mga ka-GP. Alright. Uy, alam ko naman na ano, 'di ba? Pero ito tingnan natin sa ibang level. Sabi dito, ang title, uy, dahilan bakit galit si Alice Gu na tawaging spy. Sabi niyo mga kababayan dito kay Congresswoman Migs Nograles, siya ang tanungin mo, Mr. Chair. Total siya naman ang nagsalita. Etong si Mig, sabi niya, uy, relax ka lang. Bakit ka galit? Mga kababayan, ano nga ba ang tunay na dahilan? Base sa pag-aanalisa ng inyong lingkod, bakit galit na galit itong si Alice Guo na tawaging spy? Beside the fact or masasabi natin or despite the fact na nagsalita na po ang isang spy na nakakulong ngayon sa Thailand. Halina't panoorin po natin, pakinggan muli mga kababayan. Ito pong nangyari doon sa Kongreso kung saan po ay talagang sa kauna-unahang pagkakataon ay parang ngayon ko lang nakita na nainis, naasar, nagalit itong si dating Mayora Alice Guo. Kasi alam ko, ano to pasensyoso, palangiti, at talaga naman mga kababayan, napakagalang. Pero ngayon, parang lumabas. May lumabas na sabihin natin trait na itong si parang siya po ay pinindot mo yung red button. Pinindot mo po para ito ay magsilab. Okay? Pakinggan mo pumuli natin mga ka-JP. At tingnan nyo yung reaction. Teka lang Ba't di ko nakikita yung bebe ko dito? Bebe ko. Ayan, para malinaw na si Alice Guo yan. Kilala mo ba itong si Xie Zhijiang? Hindi po, Your Honor. Hindi po? Okay. Hindi ko po siya kilala. At sana po, Your Honor, Mr. Chair, makuha ko rin po yung details. Gusto ko po magdemanda. Hindi ko po sila kilala. 中国是不可信的，我们两个你看他砍出对裂口来，就把真相呢也告诉全世界。 Totally po, hindi po ako spy. Hindi ikaw yung nasa picture? Hindi po ako spy, hindi po ako nasa picture, at hindi rin po, Your Honor, ako yung sinasabi niya. Definitely, hindi po ako spy. Okay. Relax ka lang. Relax ka lang. Kasi po, ganun din po yung nangyari last time. Sinasabi po nila spy ako. Mahal ko pong Pilipinas, Filipino po ako, hindi po ako spy. Okay, relax lang. Miss Alice, aware naman po kayo that you're still under oath. Tama po ba? Pecha de peligro? This is it, Pansit Canton! Gawing... Yes po, Your Honor. And, Chip, please. and Your Honor, I cannot disclose too much because I have 8 pending cases po at the court din po. Okay. And alam mo ba yung may mga statements kayo na nasabi nyo dati sa mga previous hearings in both the Quadcom and the Senate na naging... Hindi, mamaya, yung mga komento ninyo, papaliwanag ko ng maayos mamaya kung bakit nagagalit itong si Alice Guo, mga kababayan. There's something behind kung bakit ito naging spy at bakit siya galit. Malalaman nyo yan sa akin ako lang ata ang nagsabi nito. Ako pa lang ang magsasabi rather. Kinako Rivera, shoutout sa'yo. Sabi ni Ryan Vincent Cordova, tell me you're spy without telling you are spy. Later on, I will tell you everything that I know. Akala mo talaga napakarunong ni GP, no? Natuklasan na kasinungalingan. Tama po ba? Anong pong statement po, Your Honor? Well, the nationality, your parents, and the like. Tama po ba? Hindi po, Your Honor. Okay. Pero now that we're here and almost closing on this na rin, willing ka ba na magsalita ng katotohanan sa Quadcom na ito? Your Honor, ano pong question po? Willing po ba kayo na magsalita ng katotohanan sa Quadcom na ito? Now napatapos na itong lahat. Opo, Your Honor. I have pending cases po at the court. So, anything po na sasabihin ko po dito sa Quadcom might use against me. So, okay. Opo. Alright. Pero even if na alam mo na may alam din yung Ministry of State Security?
willing ka rin ba na mag-confess ng katotohanan sa Quadcom na ito? Your Honor, pa-specify ko po sana yung question po. Yeah. Para Alam niyo, kung pagmamasdan niyo yung mukha ni Alice Go, no? Kung ikukumpara kay Cassie Ong, mas gusto ko si Alice Go. Again, mga kababayan, nakita ko ito ng personal nung panahon ng campaign period. Nung kami ay nagpunta ng Tarlac. Yung picture na kumakalat dati, na meron sila ni PBBM, meron sila ni SMR, nandun din kami nung time na yon. Okay, nakuhanan namin yon. Kaya nga naging crush ko rin to si Alice Go. Sabi ko, sino to? Hindi ko pa siya kilala na tumatakbo siya na mayor nun. Pero dahil lumalapit siya nandun sila sa may nagpapapicture. Diba? At saka naka-pink siya nun. Tapos nalaman ko din doon sa mga kakilala namin na taga Tarlac, tumatakbo nga itong si Alice Go bilang mayor dati. I know paano din po ako makahelp po. Okay. Sige. I'd like to direct your attention po sa ating screen. Can we please flash? Kilala mo ba itong si Xie Zhijiang? Hindi po, Your Honor. Hindi po? Okay. I'd like to put that on the record, Mr. Chair, na hindi po niya kilala the person in question na si Xie Zhijiang. Nung nakarang mga hearings, and I'll just put this on the sideline lang. I will touch back on this one again, Mr. Chair. Nung nakarang mga hearings, sinabi niyo po sa Senado and dito sa Congress na ikaw ay Pilipino. Tama po ba? Yes po, Your Honor. And sabi niyo din na dito kayo lumaki. Tama po ba? Yes po, Your Honor. Dito kayo ipinanganak. Tama po ba? Yes po, Your Honor. I have my Filipino birth certificate po. And dito din kayo, Pilipino din yung mga magulang ninyo po. Kanya ba yan si Alice Go, kay Nyolo? Okay lang yun, hati na lang kami. Hindi kami mag-aaway nun. Magkasama pa nga kami sa Martes. Martes. Magkakasama kami mga GP Natics, no? Ito ba sabi ko na, bigyan ko na kayo ng hint. Magkakasama kami si Nyolo, si Jake Magnus, ako, si JDB, si Laitera, magkakasama kami. Pupuntahan namin itong si Congresswoman Jinky Luistro. Ayan ha. Sa mga taga Batangas dyan, kung saan ako pinanganak, magkita-kita tayo dyan. Shinta, shoutout. Alice Erona. Ang alam ko po, ang nanay ko po ay Filipina po. Okay, and yung tatay mo? Tatay ko po ay Chinese. Okay. Now, let's circle back a few years before, more recently, yung sa pagtakbo ninyo bilang mayor po. Ano ulit yung naging rason ninyo kung bakit kayo bakit kayo nagdesisyon na tumakbo bilang mayor ng Bamban? Your Honor, unang-una po, Short answer lang. yes po, tatlo po kasi yung yung sagot ko po dyan. Isa po sa tatlo ay childhood dream ko po. Pangalawa po, sa Bamban po ako lumaki. Gusto ko somehow makapag-share din po ng kung ano meron ako. Gusto ko rin po natulungan yung mga kababayan ko po. Talagang hindi niya kinakalimutan na sa Bamban ako lumaki. Ako nga hindi sa lugar lumaki. Alam niyo kung saan ako lumaki? Lumaki ako kay Rosana Roses. Lumaki ako kay Abi Biduya. Lumaki ako kay Nini Jacinto. Sino pa ba? Kay Aramina. Ano ba? Kawalis Go joke lang yun mga kababayan. Baka hindi nyo na-gets Hello po, tinulungan din po ako ng former mayor din po namin sa town para sa kampanya din po. Okay. And saan kayo kumuha ng pondo para tumakbo bilang mayor? Your Honor, 37,000 po ang aming voters. Hindi po ganun kalaki. So, saan kayo kumuha ng pondo? Kasi kailangan ng pondo, di ba? Para magkampanya. So, saan kayo kumuha ng pondo? Your Honor, kumuha po ako ng pondo sa negosyo ko po. Okay. And ditong negosyo is? Your Honor, lahat po ng negosyo ko po, sinampahan po nila ng AMLAC. So, I invoke my right against self-incrimination po pagdating po sa business po. Okay. Can we show the next slide? Gusto ko lang pakita. So, confirm niyo po, Miss Alice, na kayo po ito sa likod po ng Ford F-150. And yan si Cassie, na nakasakay din na ng Can-Am. Ano ba yan? Biker Sport 900? Your Honor, hindi po yan campaign. Yan po ay town fiesta po namin. Town Fiesta na. Mukhang mayroon nakakuha dito. Mamaya tatalakayin ko yan. May nakita na ako ditong interesting na nag-comment. Okay. So, very interesting. Kasi from what I remember, kasi ako mahilig ako sa kotse, pero yung kotse ko ay sa 2003 Camry. And medyo may kamahalan din yung mga nakikita natin dito sa pictures. But sige na lang. So this was a fiesta naman din and very festive. Pero kayong dalawa yung nasa picture, tama po ba? Yes po, Your Honor. Okay. So you lahat ng mga funding na nakuha mo for your campaign, galing sa sarili nyo, sa businesses? Yes po, galing po sa sarili po lahat, Your Honor. Okay. Now,
You didn't ask for any funding from any Chinese person, Filipino? Never po. Okay, sige. Filipinos po, may mga friends po na tumulong in kind. Pero finances po, wala po. Okay, sige. Now, Mr. Chair, if you would allow me, I'd like to show a video to everyone. Ayun pa yung isa nakakapagtaka sa akin eh. 'Di ba? Alam niyo naman pag tumakbong mayor, malaki din ang gastos. Tapos in kind lang daw ang itinulong, wala daw finances. So, where your money coming from, 'di ba? Really? This is from Al Jazeera. And if I may, Mr. Chair, also request humbly that this may not be taken out of my time, as this is very revealing also in nature, if it's okay, Mr. Chair. Certainly. Thank you, Mr. Chair. Congressman Almario, the better Almario. Anyways, please, Comsec, can you please play the video? Okay, eto na yung video. 我接收到很多这个中国公安部和“一带一路”的这个机密啊，一些事情呢还和最高层的未来有关系。我为送回中国一定会招供灭口。 Wang Fugui met Sher in prison and says he witnessed an attempted attack on him. ala, 60-70个泰国人对我们10多个中国人进行那个。为什么知道是针对佘志江先生呢？是因为这些泰国人相互说话当中就是有在找佘志江，那个时间是他律师会见的时间，然后所以说躲避了这次袭击。Thai prison authorities did not respond to our request for comment. Wala ngaya. Patalastas na yayari tayo ah. He is in jail battling charges related to credit card fraud before being found not guilty. He says he became good friends with Sher when they were placed in the same cell. He's now the custodian of many of the tycoon's alleged secrets. 他有在亚太上留下很多那个待解密的那些档案，目前受到他的那个授权所解密的那些内容只是部分的内容而已，但是这些内容涉及到了那些国安人员的名单。 He allows us to take a look. One file in particular catches our attention. It's a dossier about Guo Huaping, or Alice Guo, former fugitive and embattled ex-mayor of a small town in the Philippines. Now in police custody, Guo is being investigated for alleged ties to scam operations and money laundering. He's also accused of being a Chinese spy. 菲律宾的这个国海平台，我用这个手机来跟他通过话，当时呢还要。 Sher says Guo once asked him to help fund her political campaign. Hindi niyo ba nakikita yung ano? Yung translation? Hindi niyo nakikita yung translation? Okay, papakita ko sa inyo yung translation ha. Wait lang. Easy lang kayo. Kasi hindi kompleto yung ano dyan eh. Papakita ko sa inyo yung buong translation ng Al Jazeera. Para maintindihan kasi yung iba alam ko hindi napanood ito eh. Papakita natin. He's wanted in China. Ito yung sa Al Jazeera ha. Oh. Play ko. He's wanted in China, sanctioned by the United Kingdom, and idolized by thousands in Myanmar. 我叫佘志江，我接入这个半岛电视台的这个采访。 Now locked up in Thailand, tycoon Sher Zhijiang speaks exclusively to 101 East. 他们为什么要抓我，或者是说来对我下这个死手啊？ He says he's a former Chinese spy, punished for knowing too much. 我接收到很多这个中国公安部和“一带一路”的这个机密啊， Ayan, may translation. 一些事情呢还和最高层的未来有关系。 Why should we believe any of these different forms of claims? These are groups that specialize in fraud. Our search for the truth takes us to the Thai-Myanmar border, a region now notorious for human trafficking and scam Teka, mga kababayan. Mahaba yan eh. Nalito tuloy ako. Sorry, iba pala yung pinakita ko. Super duper haba niyan. Doon tayo sa ano, sa yung mas matino lang, mas maiksi lang. Dito lang tayo. Yung nakikita nyo yung video. Di na pala kailangan lumayo eh. Lumalayo pa ako. My bad. Ayan, makikita nyo na dito. Mr. Chair. Certainly. Thank you, Mr. Chair. Congressman Almario, the better Almario. Anyways, please, Comsec, can you please play that video? 我接收到很多这个中国公安部和“一带一路”的这个机密啊，一些事情呢还和最高层的未来有关系。我会送回中国一定会招供灭口。
Wang Fukui met Sher in prison and says he witnessed an attempted attack on him. 60-70个泰国人对我们10多个中国人进行那个无差别的袭击。为什么知道是针对佘江先生呢？是因为这些泰国人相互说话当中就是有在找佘志江，那个时间是他律师会见的时间，然后所以说躲避了这次袭击。 Thai prison authorities. Pag di nyo naintindihan, tingnan nyo na lang yung 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 caption. Nandun naman sa caption eh. Did not respond to our request for comment. Wang spent 5 years in jail battling charges related to credit card fraud before being found not guilty. He says he became good friends with Sher when they were placed in the same cell. He's now the custodian of many of the tycoon's alleged secrets. 他有在亚太上留下很多那个待解密的那些档案，目前受到他的那个授权所解密的那些内容只是部分的内容而已，但是这些内容涉及到了那些国安人员的名单。 He allows us to take a look. One file in particular catches our attention. It's a dossier about Guo Huaping or Alice Guo, former fugitive and embattled ex-mayor of a small town in the Philippines. Now in police custody, Guo is being investigated for alleged ties to scam operations and money laundering. He's also accused of being a Chinese spy. 菲律宾的这个郭华平呢，我用这个手机来跟他通过话，当时呢还要。 Sher says Guo once asked him to help fund her political campaign. 那我更不想得罪这个菲律宾政府了，所以一直就或者没有给钱。 Guo has repeatedly insisted she was born in the Philippines, a prerequisite for office holders in the country. But Sher's dossier lists China as her place of birth. Guo had previously claimed she's the daughter of a Filipino woman. But according to this document, her mother is a Chinese citizen called Lin Wenyi. The dossier also lists her family address in China's Fujian province. This is what our researcher finds when he visits the local office of the Chinese Communist Party. At a nearby village, residents shown photographs of Guo recognize her as the daughter of Lin Wenyi, the same name that appears in Sher's dossier. They say Guo was born here and only moved away towards the end of 2002. Sher says he has a message for the former mayor. 郭华平跟我是不可信的，我们两个你看一下，曾经都为这个国安出卖命，你看看我的下场，要想不必灭口呢，就把真相呢也告诉全世界。China's Ministry of State Security did not respond to our request for comment. Ayun, mga kababayan, ano sabi niya dito? Meron siyang request kay Guo Huaping. Di ba sinabi niya, Guo Huaping, magsalita ka na. Tell the whole world what is the truth. Sabi niya ganon. Hindi natin kaibigan ng China. Noon, sabi niya ganon, remember, we're once na tayo ay naging tagapagtanggol ng China. Tayo ay lumaban sa kanila, naging tauhan tayo nila. Kaya lang hindi tayo pinahalagahan. Kung ayaw mo ma-eliminate, ay magsabi ka na ng katotohanan, ng pawang katotohanan lamang na ikaw ay isang Chinese spy. So may pinapakita siya isang dossier, mga kababayan. I don't know kung ano po yung right spelling ng dossier, pero ito ay encrypted information ng mga spy lang. So pinakita niya yung information nga itong si Guo Huaping. Tingnan nyo ang reaction nitong si Alice Guo. Neither did Alice Guo Huaping. So, Mr. Chair, I'd like to point out to this committee that even if we have been making our own researches, pulling up our own inquiries, this is another source from... Yun pala yung tamang spelling, Ryan. Dossier. So, dossier, dahil Chinese kasi, no? O silent R. Tama. Kasi nahanap ko talaga, promise. Even nagtanong ako kay JDB, nagtanong ako sa ano bang spell ng dossier. Ganito pala yon, Ryan. Sige, I'll double check later. From a completely different party and is unrelated to what we do. Pero nagkataon that the person the person named Sheikh Kailun, who... Shout out Ma'am Violeta Kobayashi. Si Xie Zhijiang trusted with the encrypted files showed to Al Jazeera that there is a dossier confirming that there are Chinese spies all over, at least in this case, Myanmar, but here also in the Philippines, and undoubtedly shows Guo Huaping in the picture where she was born, even her mother, and the name of Lin Wenyi. Mr. Chair, again, we were told, kanina nagtanong tayo. Kita niyo yung reaction? Aligagana si Alice Guo. Diba? Aligagana, hindi na mapakali. Kung lumaki ba si Ma'am Alice dito sa Pilipinas, kung dito ba siya ipinanganak, kung Pilipino ba yung mga magulang niya.
She first said na dito daw siya lumaki, which is false. Because paano malalaman or ma-identify ng mga tao doon mismo sa address sa Fujian na nakilala nila si Alice Guo Huaping? Hindi, mamaya antayin nyo yung sasabihin ko kung paano ko ipapaliwanag ito. Kung bakit siya galit. Ngayon nyo lang maano to. Kasi pinapanood ko yung mga reaction video, yung mga commentary ng mga kasamahan ko. Iba yung kanilang pag-take. So, iba rin sa akin. Diba? Oo. As anak ni Lin Wenyi, nung pinakita nila yung picture ni Guo Huaping sa kanila. Number 2, tinanong natin kung saan ba siya ipinanganak. Nakita na nga. Doon mismo, she left daw late of 2002. Sabi pa ng mga tao na in-interview ng Al Jazeera doon mismo sa Fujian. And might I take note, Mr. Chair, na sa video, nung pinuntahan nila yung address na nakalagay sa dossier, sa encrypted dossier, is a local... Walang iya kayo. Ngayon ko lang na ganyan palang spelling yan. Akala, tinanong ko, ay, Maestro 88, ganyan yung pagkatanong ko sa GC. Sabi ko, ano ba yung spelling ng dossier? Some kind of sounds like this. Sabi ko gano'n, dossier. Ganyan din yung sinend ko sa GC namin. Pero walang sumagot. Hindi rin ata nila alam. Sabi ko, grabe, di ko talaga mahanap. Ganito pala yun. Now I know. May natutunan ako sa inyo. Office ng Communist Party of China. So, Mr. Chair, I think this in itself speaks volumes na. No? Again, Romel, nakakainis na time and time again, dinideny ni Guo Huaping lahat ng mga questions na tinatanong namin sa kanya. Okay, again, let me ask. Guo Huaping, kilala mo ba si Xie Zhijiang? Yes Xie or Zhijiang. no? Your Honor, yung Xie Zhijiang na sinasabi niyo po, yan po ba yung pinakita niyo po kanina sa akin sa picture? Correct. Hindi ko po siya kilala. At sana po, Your Honor, Mr. Chair, makuha ko rin po yung details. Gusto ko po magdemanda. Hindi ko po sila kilala. Hindi natin madidemanda, Miss Alice, dahil kasi he's in jail in Thailand. And the reason why he's speaking the truth now is because, as he was saying din in the video, although hindi lang pinakita dito, is that he is also being illegally detained daw, sabi niya. Kaya sa galit niya, he wants to speak also the truth out to the world, na iniipit na rin siya ng Chinese Ministry of State and Security. So, what does he have to lose? That's why nga sinabi nga niya sa inyo, Ms. Guo Huaping, na tell the truth. Don't fall to the same mistakes that he has done. Kasi na, tama. He also fears for your life. Remember, nung Senate hearing, na you mentioned na you didn't want to name names because you feared for your life. And because of that, the Senate granted you security and asylum within the PNP's compound. Ngayon, na nag-executive session na kayo, sabi ng Senate na there was nothing to go about except for one name na hindi pa din namin alam. But if you look at it, there is no doubt, kitang-kita na. Hindi na galing mismo dito sa Quadcom, pero in an international company whose job is to search for the truth worldwide. So, Mr. Chair, I'd like to submit this video na this is confirmation that what we've been trying to unearth here, marami na din dyan na nakikita that corroborates not from us, but from other parties as well. Which also means that this Quadcom should also be the avenue for which other people should also go to us to reveal more of the truth, kasi kailangan din natin yung kompletong katotohanan. Which is why this is an open call to action, Mr. Chair, sa lahat ng mga nanonood ng Quad Committee meetings natin, na kung may alam kayo, lalo na nakakatulong ito sa pagtingin, sa pagkuha ng katotohanan, please come forward. Kasi this is national security also at stake. She's been denying na may kilala siya, na ultimo, sinasabi niya na ilang beses na siya tinawagan para humingi ng campaign funds. Kung hindi niya alam yun, or if he was saying, if it wasn't even in the same timeline, then he wouldn't have said that. Diba? Timing. Elections natin, doon din siya, tumakbo din siya, humingi siya ng tulong. It all adds up. It all lines up. So, tama Romel, maganda yung sinabi mo, no? The congressman and Migs Nograles hit a chord and struck a nerve, kaya nag-react si Alice Guo very badly. Yan nga yung first time ever since na tinitingnan ko siya dahil ngiti-ngiti lang ito, di ba? The second time. The first time was there was an interview kasama niya yung abogado niya na sinabihan siya ng spy. Galit din siya doon. So this was the second time, but ito yung na-emphasize masyado. Nakita talaga na galit itong si Alice Guo. And syempre mga kababayan, bitinin ko muna kayo. Hindi ko muna sasabihin yung opinion ko mamaya kung bakit. Okay, syempre tuloy muna natin. Mr. Chair, I'd like to submit this video to the committee, and I hope na people really try this time na mas marami pa will come forward to speak truth to this matter. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Congressman Almario. So, before we recognize the next interpolator, may tanong lang ako kay Ms. Guo Huaping. So, hindi mo kilala yon, ano? Your Honor, unfair naman po para sa akin. Hindi ko po siya kilala at never po ako humingi ng campaign fund entirely.
Never po ako humingi ng campaign fund during my campaign period. At nung video na pinakita po ni Congressman Chino po kanina, hindi ko po siya kilala. At gusto ko rin po na iparating sa lahat ng kababayan ko at buong Pilipinas na rin po. Mahal ko pang Pilipinas. Kasi nabanggit dun sa video na you're probably a spy. Hindi po ako spy. So hindi ka spy. Totally po, hindi po ako spy. Hindi ikaw yung nasa picture. Hindi po ako spy, hindi po ako nasa picture, at hindi rin po, Your Honor, ako yung sinasabi niya. Kasi yung parang pinakita niyang dokumento, Galit? I don't know if that is a birth certificate from China, it clearly shows a picture that resembles your feature. Di ba? So, 1, 2, pangalan mo, yung Go Waping. Tapos yung place of birth mo, nakalagay daw doon. Nakalagay, China di ba? So, how will you now tell us and convince the Filipino people na ikaw ay hindi spy at ikaw ay hindi involved dito sa Pogo? Your Honor, I think our government agencies can prove din sa darating ng araw na hindi pa ako spy dahil hindi naman po talaga ako spy. Secondly, yung tao po na nasa video po kanina, I'll find way para, hindi ko po alam kung paano, pero I'll talk to my lawyer, especially the network, magdidemanda po ako. Tita Karks, talagang galit na galit, gustong manakit. Hindi ganyan kasi yung typical na na reaction ni Alice Guo. Nakita na very calm, palangiti itong taong ito, 'di ba? Kahit na naiipit na, lagi niyang sinasabi, I invoke my right lang dahil meron ng kaso sa kung saan man. Ganun lang siya magsalita. Simpleng-simple. Pero ngayon nakita natin talagang parang hinila natin yung bell 'Di ba? Para tumunog Okay, sige. Thank you. The next interpellator is Congresswoman Migs Nograles. You're recognized. Thank you have 5 you, Mr. minutes. Chair. Before that, sorry, Ms. Alice Guo, you said you will file a case against this Sheji Zian, and you said you will tell the network. Anong network to? Al Per Jazeera. my record po, hindi po ako nagkakamali, Al Jazeera Network. Yung nakita ko po kanina. Pero babalikan ko po kung tama po yung naisulat ko po, Your Honor. Thank you. Mr. Chair, I'll go back to some questions in relation to the video. So Eto na yung Ms. gusto ko Alice rito Guo, you are denying that you are Chinese spy. Hindi po ako Chinese spy. Well, Mr. Chair, wala naman atang spiya na mag-aamin na spiya siya. That's correct. So, it really begs the question. But anyway, alam nyo ba, Ms. Guo, na itong si She Zhijiang, na umamin na Chinese spy siya, na sinabi naman niya, kilala ka niya, ay inamin niya na dito siya na-recruit sa Pilipinas. Your Honor, I cannot answer your question dahil hindi ko po siya kilala. So, to put on record, Mr. Chair, this video showed, mahaba kasi ito, it's an excerpt of the video, that inamin niya na recruited siya dito sa Pilipinas. In fact, can we show lang na nagpakita siya ng picture na nandito siya sa Pilipinas. I think it's one of the recruiters. Kung pwede lang natin mapakita yung picture na yun. Oy, Mamita! Shout out! Ayos tong na to. Wala kang kilala dito. Sa tatlo po, ni isa po wala po akong kakilala, Your Honor. So, ito, nandito si She Zhijiang, when he was saying, Mr. Chair, na dito siya na-recruit sa Pilipinas as a spy. Baka iisa lang pala ang nagre-recruit sa kanila, hindi natin alam, no? And again, babalik natin doon sa picture na pinakita sa video. Yung next slide, please. And again, you confirm this is not you, Miss Alice Guo? Your Honor, hindi pa ako yan. This is not you, okay. Ang katanungan ko, Miss Guo, because you're saying that hindi mo kilala at dedemanda mo, ano naman mabe-benefit din nitong si She Zhijiang to name you? Your Honor, I think it's better for you to ask him. Kasi siya po yung naglabas ng video, so siya po nakakaalam ano makakapag-benefit po sa kanya. Definitely, hindi pa ako spy. Dito talaga ako natawa ng husto. Diyos mio, Marimar, mga kababayan, kahit na masakit ang ulo ko sa computer ko during that time, nakamonitor pa rin ako. Diba? Narinig ko ito nung sinagot ni Alice Guo. Sabi niya gano'n, Your Honor, dapat siguro hindi ako ang tanungin. Siya ang tanungin kasi siya ang naglabas ng video. Diba? Ganon siya. Yung reaction niya, defensive, evasive. Talagang, parang ang tingin ko, bakit ganon? Si Alice Guo, parang, naging, yung maamong tupa, naging isang, mabangis na leon. Diba, ganun ang datingan sa akin. Naging bastos siya doon. Your Honor, wag ako ang tanungin mo, siya ang tanungin mo. Siya kasi ang naglabas ng video. Diba? Pikon na pikon Okay, relax ka lang. Bakit ka galit? Kasi po, ganun din po yung nangyari last time. Sinasabi po nila spy ako. Mahal ko po Pilipinas, Filipino po ako, hindi po ako spy. Okay, relax lang. So, second time nga to, yung sinabi ko sa inyo. Yan yung
una yung interview with her attorney, di ba? Nagalit din siya doon. Relax ka lang, di ba? You don't have to be so riled up if you know the truth. Right? So, you categorically will keep denying what Shezi Zhang is saying. Right? He mentions na pinanganak ka sa Fujian, China. And na nanay mo, si Lin Wenyi. Correct? Allegations po niya yun, Your Honor. And who is Lin Wenyi? Your Honor, Lin Wenyi is a partner of my father. And about my citizenship naman po, I think there is already I'm not asking court anything about your na po. citizenship. I'm just asking who Lin Wenyi is. Pinapangunahan mo ako sa mga questions ko. Hindi ko naman tinatanong. Masyado kang defensive. You know, mga actuations mo, medyo, it's showing something, Miss Guo. So, itong address mo na pinakita, pakita natin yung picture ulit. Yung address nito, Mr. Chair, is apparently the local address of the Chinese Communist Party. Sigurado ka, hindi mo namimiss to? Walang memories? Never ko po nakita, Your Honor. Baka lang, may emotional ka ngayon. Ang kulit no? Alam niyo, sa totoo lang, ginaslight nila to ng husto Hindi, I mean, kumbaga mga kababayan, ginalit nila ng gusto, pinakita pa yung lugar Diba? Doon lang sa pagsasalita ng Chinese spy, tapos binakita pa yung lugar, lalong naasar. Talagang kitang-kita, there's something sabi ni Congressman Migs Nograles. Baka lumabas ang emotions mo dito. Your Honor, emotional po ako dahil unfair po para sa akin, para sabihan po ako na spy po ako. Okay, I'm asking about your house now. So, Your Honor, that's not my house. Okay, this is in Fujian. Balik lang natin sa last hearing na meron pinakita si Congresswoman Luis Trono, yung nagko-congratulate yung people of Fujian sa kanya. So, kung hindi ka taga dito, at mukhang taga dito naman yung sinasabi nilang bahay nila, bakit naman din? Pakita nga natin ulit. I think we have that, no? That the people of Fujian was congratulating the first mayor na naging mayor dito. Yan. We have a translator here. Do you understand what is written? Yes, this is like congratulating for winning as the mayor. Okay, and then these are the people who prepared this congratulatory page. Those are the people, yung mga pangalan? No, yes po. Baka kunin natin, Mr. Chair, yung mga pangalan na yan. Yeah, can you please post it again? Yan. Sino-sino yan? It is from Jinjiang, Jinjingshen. Ang galing ng translator nila, of the hometown. It's in Jinjingshen. Which is in Fujian, I think. Yes, it is. Yung translator nila galing yan sa PBB. Which is basically where, what we saw in this video, Mr. Chair, kung saan talaga sinasabing galing ang si Miss Alice Guo, no? And then itong si Lin Wenyi, na tinatanggi naman po ni Miss Alice Guo na hindi mo nanay, no? Which later on, nakakalungkot, if she really is your mother, you're denying your ties to your mother. Sinabi din sa documentary, Mr. Chair, na umalis nga daw siya, sabi ng mga residente doon, na umalis siya towards the end of 2002. From the previous hearings, we have a copy of the Special Investor Resident Visa. Yung next slide, please. Okay, medyo malayo na dyan. Doon na lang tayo sa paliwanag natin kung bakit nagalit itong si Alice Guo, mga kababayan. At nakita natin, naging biglang dragon. Nag-evolve. From maamong tupa, naging dragon itong si Alice Guo. Bakit, mga kababayan? Di ba ang kwento ni Xi Jiang ay na-recruit siya sa Pilipinas. Nagkasama sila ni Alice Guo. Ngayon, ang sabi niya, ito daw si Alice Guo ay umalis nandun sa latter part or dun sa end part ng video na to, na sinasabi dun umalis siya taong 2001. Parang gano'n, o 2002, doon sa Fujian, China. Nirecruit ito, mga kababayan, si Xi Jiang, nirecruit siya dahil nagtatago po siya sa China. Kumbaga, wanted siya ng China. Si Xi Jiang. Wanted siya ng China dahil sa gambling. Okay? So ngayon, ang sabi sa kanya, nirecruit siya bilang Chinese spy, kapalit nun na hindi na siya hahabulin. Mawawala na yung pagiging pugante niya. Pero ang kapalit talaga is magiging Chinese spy siya. Ito daw si Alice Guo, mga kababayan, dahil nga sa sobrang hirap ng kanilang buhay sa Fujian, according to sa mga tao, nirecruit din siya bilang Chinese spy kasama po ni Xi Jiang. Bakit nagalit itong si Alice Guo pag nababanggit na siya ay spy, mga kababayan? Kasi alam nyo naman,
sa tingin ko dito, na kapag doon napupunta, meron itong usapan na hindi natin pwedeng ialis sa ating mga isipan. Yung pamilya ni Alice Guo ang makokompromise once na po nalaman at lumabas yung katotohanan na siya ay isang spy. Tama? Kumbaga mga kababayan, ang kapalit, sige, ibibigay namin lahat sa'yo. Ibibigay namin lahat ng pangangailangan mo, pangangailangan ng pamilya mo. Pero, ang kapalit niyan, the moment na ikaw ay malaman na spy o nahuli ka, the life of your family will be compromised. Diba? Yun yung nakikita ko rito. Kaya, mga kababayan, natitrigger itong si Alice Guo pag nababanggit po na siya ay spy. Tama ba ako? Na yun ang nakikita ko? Dahil yung pamilya niya ay nag-aalala po si Alice Guo. Diba? Nakita naman natin. Kaya nga itong si Ceci Jiang, sabi niya, Alice, ako ay nag-aalala sa'yo. Hindi natin kakampi ang China. Hindi natin pwede silang pagkatiwalaan. Kung ayaw mong ma-eliminate, ay magsalita ka na. Tell the whole world the truth na ikaw ay spy. Kasi maghagaya ka lang din sa akin. Kita mo ngayon, nakakulong ako. Di ba? Yun ang sabi niya, mga kababayan. Kaya lang si Alice Guo, dahil yung pamilya niya nga hawak ng mga ito, hindi siya aamin kahit anong mangyari. Di ba? Kaya lang kapansin-pansin na yung reaction mo. Bakit hindi ito normal? Pwede kang magalit sa mga ibang-iba. Napakaraming issue na ibinabato sa'yo, pwede kang magalit. Pero dito sa pagiging spy, talagang matindi ang galit mo, matindi yung reaction ng katawan mo. Hindi normal. Very abnormal. Di ba? Tama. Yan nga, Ma'am Sandra Valdez. Yun ang patakaran nila. Kahit pitpitin, hindi umamin. Kasi pag umamin, palagay ko, ang kapalit niyan yung pamilya niya. Tama po? Sabi ni Ma'am Eva Narita, agree daw siya. Okay? Dami naman ma-agree siguro. Diba? Oh. Sabi ni Ryan Vincent Cordoba, likely ang pamilya niya hostage din to secure her cooperation. Exactly. Yan yon. Napunto nyo yung at kanina may nakita rin ako dito. Pare-parehas lang kayo ng sinasabi. Yun ang magiging kapalit ng pagkakahuli. Halimbawa, umamin si Alice Guo na siya ay isang spy. Yung life, yung security ng pamilya niya ay makukompromise. Palagay ko tama po kayo. Hostage ng Chinese, ano yung sinasabi? Communist, may security na sinasabi. Yung grupo ng mga no? Palagay ko mga kababayan, hindi niya pwede basta-basta aminin dahil mapapahamak yung pamilya ni Alice Guo. Kaya siya po natitrigger, kaya siya nagagalit. Mapagmahal na tao ito, ibig sabihin. Kaya nga, tama po kayo na napindot ang buton nitong dalawang congressman natin kung paano hahanapin ang kahinaan ni Alice Guo. Di ba bumibigay? Napaghahalataan? Maliwanag na maliwanag, iba yung reaction niya is totally different doon sa mga previous reaction niya na kahit sandamakmak na ang kaso, pero pag-usapang spy at pamilya na ang pinapakita, hindi po ako spy. Hindi po ako spy. Naka-program na. At saka talagang may leeway, 'di ba? Parang
Mayroong misdirection na ginagawa si Alice Guo. Diba? Yun, tama, Ma'am Eva Narita. Mukhang matitegi ang pamilya neto kung sakasakali. Hermes Rodriguez Valdez, hindi talaga aamin yan. Kung ikaw naman, naging spy ka, at ang kapalit pwedeng umamin. May pagkakataon na umaamin. Pero pag hawak nila ang pamilya mo, aamin ka ba? Hindi talaga. Diba? And then, Ryan, wala din naman akong sympathy. Diba? Siyempre, ang principal natin dito, yung country natin. Yung benefit ng country natin. Diba? Kasalanan nila yun. Sila yung nagpagamit sa kung sino man yung grupo na may hawak sa kanila. 'Di ba? Ang sa atin yung country natin. Pero ang pinapaliwanag ko lang dito, etong si Alice Guo, lumalabas yung weakness niya sa pamilya niya. Kasi naka-attach doon yung pagiging spy tapos family niya. Hindi natin may aalis kaya namuupo or nabuo sa aking isipan na mukhang hawak nga itong pamilya niya ng grupo na yon para hindi talaga siya magsalita. At kahit pitpitin siya, isasabihin niya, hindi siya spy. Diba? O, tama. Now she can reap the consequences. Bahay na tulig, mas naniniwala pa kung spy si Michael Yang. So ibig sabihin, hindi ka naniniwala na spy itong si Alice Guo? Nandyan na yung ebidensya. Nasa harapan nyo na. Hindi pa kayo naniniwala. Si Michael Yang, tingnan natin. Ibang ano kasi yan Ibang usapan na yan. Pero we're talking about only Alice Guo. Diba? Nakita naman natin yung mga ebidensya. May nagsasalita na. May dossier na pinapakita. Diba? Collection of documents. Si Alice Guo yun Maiksi pa buhok. Oh. Ayun, tama. Isa rin yan, Maestro 88. Kaya hindi siya umuwi ng China nung tumakas siya. Kasi, tinanong niya yan sa akin dati. Ano ko, kasi sila ay hindi pwedeng tumakbo sa China. Bakit? Pag sila ay tumakbo sa China, sasabihin, sila ay hawak ng China. So, syempre, ang taktika, huwag kang magpapahuli dito, huwag kang tatakbo dito. Baka pag may nakakita sa'yo dito, sabihin, ikaw ay kinukonsinti namin, ikaw ay hawak namin. So, kailangan sa iba ka magtago. Parang ganun. Diba? Bahay na tulig, naniniwala ako. Hindi nyo po, ma'am, bahay na tulig, hindi mo ba nakita yung dokumento kanina? Maliwanag na yun. Encrypted document po yung ipinakita ng Chinese spy na lalaki, si Zezi Yang. Diba? Tama. Yun ang pinagkaiba. Nakuha mo rin, Ryan. Ito yung gusto ko sana sabihin Pero inunahan na ako ni Ryan. Sabi ko kanina, iba naman yung kay Michael Yang. Ano yan? Chinese triad. Tama, di ba? Hindi natin alam kung tauhan ni Michael Yang si Alice. Pero one thing for sure, mga kababayan, kung may kinalaman ang Chinese triad sa pagiging spy ni Alice, then definitely Michael Yang is the boss of Alice Guo. Diba? Sila yung mga tumitingin kung ano yung mga ginagawa nitong sila Alice Guo. Ganun lang naman yun Mercy Tampoy Carme, shoutout. Ma'am Ana Catalan Bisinyo. Oy, namiss ko kayo diba? Namiss ko kayo. Hayaan nyo, magkikita-kita na tayo muli. No? Right? Yun. Well, sana pare-parehas tayo. We are on the same page. Diba? Maliwanag po yun. Panoorin nyo po yung buo na i-send ko sa inyo yung link pero mamaya pagkatapos ng video natin. Sa mga hindi pa nakakapanood, 30 minutes yung buong buo nun. Hindi dito sa Congress
malalaman nyo kung ano talaga yon. Kasi ikaw magkakaroon ka ng access to the encrypted dossier documents, mga kababayan. Mahirap yun. Kasi when you say encrypted, 'di ba? Kailangan may mga yung security niyan bago mo ma-decrypt ang isang bagay na 'yan. Kailangan sobrang taas ng security at hindi lang basta-basta ang tao na umahawak ng mga encrypted document na yan na may access sila ay hindi lang pangkaraniwang tao yan. 'Di ba? Sabi ni Maestro 88, ang nakakalungkot lang, may kapwa tayong Pinoy na naging leader pa ng bansa ang nag-traitor sa atin. Those are the things that we don't have any control. Dahil hindi naman natin alam nung panahon na yon na niloloko lang tayo ng dating pinuno natin na yon. Vance Doms, theory ko lang GB or GP. Hindi kaya member ng triad si Aimee? Malayo. Hindi. Ayaw kong isara yung speculation na yan. Pero malamang sa malamang, sabi ko nga, merong lihim si Aimee na hindi pwedeng ilabas. Kaya takot na takot siya sa mga Duterte. Diba? Mamaya, isend ko po dito. Gusto nyo ba isend ko?